Wow, ang pinyahan ba talaga ang gusto mong makita? O ang bride mo? Biro sa kanya ni Dylan. Ang pinyahan syempre. Pero syempre gusto ko rin naman na makita ang bride-to-be ko. Tumatawang wika niya sa kaibigan. Hindi ko lubos na maisip na talaga palang wala kang ideya sa itsura niya. Kahit nasa isang mansyon lang kayo nakatira. Nakita mo naman siguro ang mga litrato niya sa akin, di ba? Puro nakayuko. Iiling-iling na wika niya sa kaibigan. Siguro dahil hanggang ngayon ay kinamumuyan pa ako noon. Hindi ko nga alam kung bakit napapayag siya ni Papa na magpakasal sa akin. Aba, huwag ka nang magtaka. Kung naging babae nga lang ako, baka pati ako magkandara pa sa'yo. Biro nito sa kanya. Lingid sa kaalaman nila ay wala rin ideya si Celestine sa itsura ni Sebastian. Kaya nga hindi ka na pinakawalan ni Mildred, hindi ba? Isa pa nga yan sa pinoproblema ko, pare. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang kasal na mangyayari. Kung ako sa'yo, dapat sinabi mo na sa kanya. Baka lalo ka pang magkaproblema sa huli kapag nalaman niya pa sa iba. Pwera na lang kung hindi mo lang siya kayang pakawalan, kaya hindi mo masabi-sabi sa kanyang lahat. Nagdududang wika nito sa kanya. Hindi naman sa ganun, pare. Alam mo naman na biglaan ang lahat. Hayan na nga bang sinasabi ko, kaya ako, ayaw ko talaga ng commitment sa babae. Problemang malaki kapag may nangyari na tulad ng sayo. Hindi ko naman kasi inisip na ganito mangyayari. Alam mo naman na kung sakali ay okay na sa akin si Mildred. Kung hindi nga lang talaga hiniling sa akin ni Papa na pakasalan si Celestine, ay talagang si Mildred na ang iharap ko sa dambana. Hindi mo naman ako katulad na ang gusto mo ay iba-ibang putahe, pare. Tumatawang wika nito sa kanya. Nakakasawa naman kasi kapag iisang putahe lang. Nakakasuya. Nakangising sagot nito sa kanya. Ingat ka lamang, pare, baka makahanap ka ng katapat mo. Babala niya pa rito. Hindi darating yun, pare, ikaw talaga. Tinampal siya nito sa balikat. Huwag ka lang pakakasiguro, ha? Huwag kang mag-alala. Kapag dumating ang katapat ko, pwede ko naman siyang hakbangan. Pilyong sagot muli ni Dylan. Pambihira ka talaga. Naiiling na lamang na wika niya sa kaibigan. Mabuti pa, tara na, baka kung saan pa tayo makarating. Bumaba na sila mula sa kwarto sa second floor at muli ay sasakyan ni Dylan ang sinakyan nila. Ito na rin ang nag-drive. Salvador Mansion. Habang himbing na himbing pa rin sa pagtulog si Celestine, ay abala naman si Aling Miling sa paghahanda ng pagkain na laan sa pagdating ni Sebastian. Biglaan ang sinasabing pag-uwi ni Sebastian at nasaktuhan na halos wala na silang stock ng pagkain sa refrigerator, kaya kinakailangan nilang mamalengke kanina. Bukas pa lamang sana nakatakda na mamalengke sila para sa gagamitin na pagluluto sa kasal. Pero napasugod sila sa palengke dahil mapapaaga palang uwi ni Sebastian. Sinilip naman sila ni Don Amado pagdating nito galing pinyahan bago umakyat upang maligo sa kwarto nito. Oh, Rina, maayos ba ang pagkakahugas ng mga gulay at rekadong karne? Wika ni Yayang Miling sa pinakabatang katulong ng mansyon. Si Yaya Miling ang siyang nangangasiwa sa mga kailangan at dapat gawin sa mansyon sa araw-araw. Matagal nang itinuturing ng mga Salvador na kapamilya si Yaya Miling, pero mapili pa rin ito na pangasiwaan ang mga gawain sa mansyon. Katwiran nito ay baka magkasakit ito kapag wala itong ginagawa, kung hindi mahiga maghapon. Sanay raw kasi ang katawan nito sa may ginagawa. Iinip ito kapag basta na lamang nakaupo. Kaya naman pinabayaan na ni Don Amado ito sa gustong gawin. Opo, Aling Miling, sagot nito at inilagay na sa mesa ang mga gagamitin sa pagluluto habang ang sobra ay nilagay na nito sa refrigerator. Sige, pagtulungan nyo na ni Sarah ang paghihiwa, ha? Pagkatapos ay magigisa na tayo. Muling wika ni Aling Miling. Titingnan ko lang sandali ang kwarto ni Sebastian at ang guest room kung mayroon na ang lahat. Paglabas ni Aling Miling ay nagsimula na ang daldala ni Sarah at Rina. Uy Rina, tinapik ni Sarah si Rina sa kamay. Nakita mo na ba si Senyorito Sebastian? Naintriga na tanong nito kay Rina. Mas matagal na kasi itong naninilbihan sa pamilya Salvador kaysa rito.
Hindi pa nga napapakamot sa ulo. Natugon nito kay Rina. Matagal ka na rito, hindi mo pa nakikita kahit minsan. Hindi. Hindi nga Hindi makapaniwalang tanong ni Sarah. Hindi pa nga, hindi pa naman kasi umuwi rito yun Tapos wala rin kasi siyang litrato kahit isa rito sa mansyon. Bakit naman kaya? Ewan, nagkibit ng balikat ito. Hindi naman kaya dahil pangit kaya wala siyang litrato rito sa mansyon? Hindi ko talaga alam, Sarah. Mamaya pagdating niya, malalaman natin. Kung anong itsura niya, mabuti pa siguro hintayan na lang natin. Sige na nga. Pagkalipas ng 15 minutos naman ay nakabalik na si Aling Miling sa kusina. Sinimula na nila ang pagluluto. Nauna na silang makapagluto ng biko. Para sa merienda, paborito raw kasi ni Sebastian ang biko. Bandang hapon daw kasi makakarating si Sebastian kasama ang kaibigan nito na gaganap bilang best man. Sakto para sa merienda ang mga ito. Kalderetang baka, menudo at kari-kari naman ang napili nilang iluto para sa hapunan. Sinimula na nila ang pagluluto. Samantala, matapos ang kulang 3 oras na biyahe, ay nakarating na rin sila basta sa daanan papunta sa mansyon ng mga Salvador. Sa nakalipas na maraming taon ay halos wala pa rin palang ipinagbago ang kapaligiran, maliban na lamang sa dumami na ang mga tahanan sa ilang lupain na dati sakahan lamang. Nagkaroon na rin ng paaralan para sa elementarya at may simbahan na rin. Medyo umusbong na rin pala ang iniwan niyang lugar. Maganda rin pala talaga rito sa inyo, pare. Pagkuhan ay kuminto ni Dylan. Hindi ko talaga naisip na ganito pala ang lugar nyo. May preskong hangin dahil marami pa rin puno sa kapaligiran. Hindi tulad sa atin na talagang puro gusali na rin ang makikita mo. Kaya naman halos wala ng hangin kung hindi ka na lang talaga gagamit ng aircon. Sabi ko naman sa iyo mas matutuwa ka pa kapag dinala kita sa pinyahan. Hindi na ako makapaghihintay. Sana may mga girls din. Nakangiting wika nito habang sa daan nakatutok ang mata. Loko ka pare, hayan ka na naman Pabayaan mo na kasi ako. Natatawang wika nito sa kanya. Ilang araw lang babalik na naman tayo sa New York. I-enjoy naman natin ang Pilipinas. Sa bagay, bahala ka na nga. Samantalang nagising si Celestine dahil sa init ng pakiramdam niya. Nakalimutan niyang buksan ang aircon kanina bago siya matulog. Kinapan niya ang cellphone sa ilalim ng kanyang unan. Pasado 2:00 na pala ng hapon, wika niya sa sarili. Kaya naman pala sobrang init. Kahit ayaw pa sana niyang bumangon ay tumayo na siya. Ipinasya niyang maligo muna para mapreskuhan siya. Hinubad na agad niya ang saplot at pagkuhan ay pumasok na siya sa banyo. Ipinasya niyang gamitin ang bathtub. Inilatag niya ang sarili rito at pagkuhan ay pumikit siyang saglit. Sa isang siglap ay ang mukha ni Mr. Simaro ang umextra sa isipan niya. Pagkuhan ay napahawak siya sa kanyang labi. Hanggang ngayon ay parang nandun pa rin ang bakas ng halik nito sa kanya. Napapikit siya at tuksong lumitaw naman ang hubad nitong katawan at ang kanyang sandata na napakalaki. Nakaramdam siya ng pag-iinit sa isipan na yun. Iwinasiwas niya sa isip ito, pero tuksong paulit-ulit naman na lumilitaw sa alaala niyang nangyari. Kailangan na niyang kalimutan ang nangyari. Mananatiling nakaraan na lamang ang lahat dahil hanggang doon lamang sila ng lalaki. Ipinisya na lamang niya na mag-shower. Bumangon na siya sa bathtub. Hindi siya dapat palaging nag-iisa para hindi kung ano-anong iniisip niya. Bababa na lamang siya at makikipagkwentuhan kay Yaya Miling. Mamadaliin na lamang niya ang paliligo. Samantala ay bumaba na si Don Amado mula sa kwarto nito at diretso sa kusina. "Kumusta kayo rito, Miling?" tanong ni Don Amado na kasalukuyan na nasa pinto ng kusina. "Ayos naman po, Don Amado. Tapos na po naming maluto ang biko. Para sa merienda, ang ulam na lamang para sa hapunan ang niluluto namin ngayon, Don Amado." "Maigi kung ganun. Anumang oras ay darating na sina Sebastian at ang kaibigan niya." Wika ni Don Amado. "Ang guest room at kwarto ni Sebastian, sinisigurado niyo na ba na maayos?" "Opo, Don Amado. Maayos na po. Maigi kung ganun. Hindi na muli pang
Nakapagsilata si Don Amado nang may bumusinang sasakyan. Sila na marahil ito, Miling. Maiwan ko na kayo. Lumabas na sa kusina ang Don at dumiretso na sa palabas upang salubungin si Sebastian. Hindi na ito nagpasundo sa airport dahil ang kaibigan nitong best man ay nagpresenta na sumundo rito. Walang ideya si Don Amado na noong isang araw para dumating si Sebastian. Sebastian, iho! Masayang salubong nito sa bagong dating at agad na niyakap si Sebastian. Papa! Kakaibang saya ang nadarama ni Sebastian sa pagkakayakap sa kanyang ama-amahan. Hindi ito kailanman nagbago ng pakikitungo sa kanya. Ito pa rin ang dating lalaki na nagturing sa kanya bilang isang tunay na anak nito. Ang panlabas na kaanyuan lamang nito ang nagbago. Marami na itong puting buhok at nabawasan na ang tikas ng pangangatawan nito. Nagkaroon na rin ng mga kulubot ang dating banat na balat. Lingid sa kanyang kaalaman ay hindi may paliwanag ang sayang nararamdaman ni Don Amado sa muli nilang pagkikita. Pagkuwan ay umalis ito sa pagkakayakap. Kumusta ang biyahe mo? Mabuti naman po, Papa. Siya nga po pala, ipinakilala ko po sa inyo si Dylan, ang kaibigan ko. Siya po yung malimit kong ikwento sa inyo, Papa. Don Amado, kumusta po kayo? Kinuha ni Dylan ang isang palad nito upang magmano. Kaawaan ka ng Diyos, iho. O siya, pumasok na tayo sa loob. Kanina pa namin kayo hinihintay. Nakahanda na ang merienda nyo. Iwan nyo na riyan ang mga bagahe nyo. Ipapakuha ko na lamang kay Lito ang mga yan para ipasok sa kwarto mo, iho. Tara na. Inakbayan na siya ni Don Amado papuntang sala. Maupo muna kayo. Sandali at tatawagin ko si Miling. May iwan ko muna kayong magkaibigan dyan, ha? Ikaw, Dylan, huwag kang mahihiya. Ituring mo rin ng tahanan ang mansyon na ito. Feel at home. Opo, Don Amado. Salamat po. Kanina nang malapit na sila sa pagpasok sa mansyon ay nakaramdam na ng pananakit ng tiyan si Dylan. Pare, nasaan ang restroom nyo rito? Tawag ng kalikasan. Nakangisi na bulong nito sa kanya. Napangisi naman si Baste sa bulong nito. Akala ko naman kung ano na. Kung gusto mo, roon ka na lamang sa kwarto mo gumamit. Mungkahi sa kanya ni Baste. Sige, maigi pa nga. Tara. Tumayo na siya habang kasunod naman niya si Dylan na lilingalinga sa paligid. Wala yatang bride-to-be mo, ha? Nagkibit lamang siya ng balikat. Baka nasa silid niya. Nang makarating na nila ang guest room ay binuksan niya ito. Ito ang pansamantala mong tutuluyan, pare. Pumasok na sila sa loob ng kwarto. Pare, magandang kwarto. Kaya lang lalabas na, pare. Nasa bungad na eh. Hindi malaman ni Dylan kung paanong gagalaw. Loko ka talaga. Hayo ng banyo. Itinuro niya kay Dylan ang banyo habang si Dylan ay parang sasali sa marathon na nagtungo sa banyo. Mabilis itong tumakbo. Iiling-iling na lumabas na siya ng silid nito. Naglakad-lakad muna siya. Hindi siya makapaniwala na ang mansyon na iniwan niya ay ganun pa rin ang itsura pagdating niya. Tunay nga na matibay ang pagkakagawa ng mansyon. Hindi na niya namalaya na nakalabas na pala siya. Nakarating siya sa garden ng mansyon. Maganda pa rin ang mga bulaklak at halaman sa paligid. Naka-bermuda grass pa rin ang paligid. Alaga pa rin ang hardinero. Tulad noon, tandang-tanda pa niya na madalas silang magkape ni Don Amado sa garden kapag umaga. Naupo siya sa upuan na yari sa kahoy. Kapag kuwan ay tumayo rin. Napatingala siya sa itaas nang mahagip ng mata niya ang tila mga sundalo na pagkahilera ng mga kalapating lumilipad. Nakakatuwa itong panuurin. Halos paikot-ikot lamang ang mga ito sa mansyon. Celestine, samantala ay nakatapos lamang siya ng tuwalya na lumabas ng banyo. Si Celestine, kinukuskus niya ang tuwalya ang basang buhok nang matanaw niya ang mga kalapati na nakahilera habang lumilipad. Natutuwa siya kapag nakakita ng ganong lumilipad. Nakakagaan ng pakiramdam. Hindi niya napigilan na mas lumapit pa sa bintana upang pagmasdan ang mga kalapati na halos paikot-ikot lamang sa paligid. Nakakatanggal ng pagod ang makita ang mga ito. Aalis na sana siya sa bintana nang makita ang isang bulto ng katawan.
Nakatanaw ito sa langit. Tulad niya, siguro ay natuwa ito sa napagmasdan ang mga kalapati. Pinakatitigan niya ito. Sumikdo ang puso niya dahil sa pamilya ang lalaki sa kanya. Naikurap niya ang mata sa isipin na baka namamalikpat na lamang siya. Ngunit hindi. Nagbabago ang itsura ng lalaki. Naitakip niya sa bibig ang kanyang palad. Hindi siya maaaring magkamali. Si Mr. Simarong lalaking nakatayo. Pero bakit ito naririto? Hindi kaya nalaman na nitong totoo at alam na kung sino siya? Bigla siyang kinabahan. Pagkuhan ay muling tiningnan ang lalaking nasa ibaba. Abot-abot ang kaba niya nang bigla na lamang itong mag-angat ng paningin at tumingin sa bintana niya. Mabuti na lamang at mabilis siyang nakapagtago sa kurtina. Ang walang hiyang anghela na yun. Masasabunutan ko talaga siya kapag nakita ko siya. Gigil na wika niya sa kanyang sarili. Ano nang gagawin ko ngayon? Nangangambang wika niya sa sarili. Malaking gulo ito kung sakasakali. Natatarantang tinawagan niya si Mika. Yes, hello best. Wika ni Mika sa kabilang linya. I need you best. Nginig ang boses na wika niya sa kaibigan. Teka best, are you okay? Nag-aalalang tanong nito sa kaibigan. Nahimigan itong may problema ang kaibigan. Hindi ako okay best. Bakit naman? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Alam mo ba yung lalaki na nakakuha sa akin sa club? Oh, bakit? Paanong lalaking yun? Nandito siya best. Teka saan siya? Nandito siya sa mansyon. Teka lang, paano nangyari yun? Anong gagawin niya riyan sa mansyon niyo? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Sigurado ka ba na siya yung nakakuha sa iyo nung kagabi? Oo, bes, siya yun. Tiyak na sagot niya kay Mika. Bes, baka naman nagkakamali ka lang. Anong gagawin ng lalaking yan dyan sa inyo? Hindi ko nga rin alam, bes. Nag-aalala lang sabi niya sa kaibigan habang hindi mapakali sa pabalik-balik na naglalakad sa kabuuan ng kanyang silid. Baka alam na niyang nangyari. Baka sinumbong tayo ni Angela. Imposible ang sinasabi mo. Best, hindi gagawin ni Angela yun dahil siguradong matatanggal siya sa trabaho. Kung gano'n, anong gagawin ng lalaking yun dito sa mansyon? Hysterical niyang tanong sa kaibigan. Ewan ko, Best. Teka, kaysa nag-aalala ka ng ganyan, bakit hindi mo muna kaya alamin ang pakay niya rin sa inyo? Tama ito. Bakit pa hindi niya agad naisip? Mabuti pa nga siguro, Best. Alamin mo ngayon, paalis na rin ako rito sa bahay. Kung hindi ka lang tumawag, alamin mo na after 2 to 3 hours, nariyan na ako. Don't worry, masyado ha. Magiging okay rin ang lahat. Huwag ka diyang mag-alala. Sana nga, Best. O siya, sige na. Mamaya na lang. Alamin mo na, kaya mo yan. Yung club ng ngayon napasok mo, sisiw lang yan sa'yo. Pampalakas ng loob na wiki nito sa kanya. Sige, Best. Ingat ka na lamang sa biyahe. Hihintayin kita ha. Pinatay na niya ang telepono at dali-daling nagbihis. Naisip niyang siguradong may alam ang yayamiling niya kung anong ginagawa ni Mr. Simaro sa mansyon nila. Isang simpleng crop top, sleeveless ang sinuot niya at tinernuhan niya ng cotton short. Dali-dali niyang sinuklay ang alon-alon niyang buhok at nagwisik ng kunting pabango. Bumaba na siya at hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang yayamiling. Nakita niya si Sarah na palabas galing ng kusina. Sarah, tawag niya rito. Nasaan si Yaya Miling? Nasa kusina, senyorita. Nagluluto ng hapunan. Ha? Ang aga naman nagluluto ng hapunan ni Yaya. Nagtatakang tanong niya rito. 3:00 pa lang ng hapon. Tinitingala pa niya ang wall clock na nakasabit sa pader. Dumating na po kasi si Senyorito Sebastian. Kasama niya po ang kaibigan nito. Kaya maagang naghanda ng hapunan si Aling Miling. Hindi ba't bukas pang dating niya? Napaaga po eh. Katunayan nga po nariyan na sila. Nakita mo ba ang itsura ng kasama ni Sebastian? Hindi pa po, senyorita. Sige, pupuntahan ko lang si Yaya. Iniwan na niya si Sarah na napapailing. Pero sa halip na dumiretso siya sa kusina, ay dinala siya ng mga paa sa daan papunta sa garden. Kailangan niyang makasiguro na si Mr. Simaro at ang lalaki na nasa garden ay iisa. Nasilip niya na nakaupo ito sa kahoy na upuan. Muli ay kumabog na naman ang puso niya. Ang gwapong mukha nito
ang magandang pangangatawan. Paano ba niya makakalimutan? Gayong nakaukit na sa kanyang isipan ang imahe nito. Si Mr. Simaro at ang lalaking nasa garden ay kumpirmado na iisa. Paano kung ito ang tinutukoy na kaibigan ni Sebastian at tatayong best man? OMG, mabilis na tumalilis siya at nagtungo sa kusina. Dinatnan niya na naaligaga sa pagluluto ang kanyang yaya Miling. Yaya, anong niluluto mo? Hapunan natin, Celestine. Ganun ba, Yaya? May tatanong ka ba, Celestine? Tanong nito sa kanya. Kilala na talaga siya nito. Alam na nito ang ibig sabihin ng galaw niya. Hindi siya basta-basta na makakapaglihim dito. Nariyan na raw si Sebastian, Yaya. Oo, kadarating lang nila. May kasama siya? Oo, yung kaibigan niya. Yun daw ang gaganap na best man niyo sa kasal. Na nakita mo na yung kaibigan ni Sebastian, Yaya? Sa personal, hindi pa. Pero kung tama ako, nang hinalay baka siya yung laging kasama ni Sebastian sa litrato na ipinapadala niya rito sa atin from abroad. Gusto niyang sabunutan ng oras din na yun ang kanyang sarili. Kung bakit ba naman kasi hindi niya pinagkaabala na tingnan ang kalarawan na ipinapadala ni Sebastian sa kanyang papanon. Hindi niya tuloy alam kung ano itsura ng mga kaibigan nito. Habang nasa kusina si Celestine ay nakabalik naman sa sala si Baste. Ipinasya niyang magbasa ng magazine. Siya naman napagbalik ni Don Amado. Oh, nasan si Dylan, iho? Nagtungo po sandali sa guest room, papa. Gumamit ng banyo. Ganun ba? Siya naman na pagdating ni Sarah, buhat sa labas. Sarah, pakitawag mo ang senyorita Celestine mo. Sabihin mo na nandito na si Sebastian. Utos nito kay Sarah. Opo, Don Amado. Sagot ni Sarah dito, pero ang mata ay nasa lalaking nakaupo. Nagagwapuan kasi ito. Hindi siya sigurado kung ito ang kaibigan ni Senyorito Sebastian nila o ang mismong senyorito nila. Nakaramdam siya ng kilig nang ngitian siya nito. Grabe ang gwapo. Mas gwapo pa ito kapag nakangiti. Napapit lang ito nang muling magsalita si Don Amado. Sarah, ano bang ginagawa mo riyan? Nagtatakang tanong ni Don Amado kay Sarah. Pagkuhan ay tumingin kay Sebastian. Opo, Don Amado. Napapahiya na wika niya sa amo at mabilis na tumalilis. Dumiretso siya sa kusina dahil alam niyang nandoon na si Senyorita Celestine niya. Dinatnan nga niya ito na nakipag-usap kay Aling Miling. Pagkuhan ay tumikhim siya. Senyorita, pinapatawag po kayo ng papa niyo. Naroon na raw po si Senyorito Sebastian. Nasa sala po sila. Ganun ba? Naroon ba ang kaibigan ni Sebastian? Hindi po ako sigurado kung yung kaibigan ni Senyorito ang naroon. Pero napakagwapo po ng kasama ng papa niyo. Kinikilig na wika nito kay Celestine. Hindi niya maiwasan na mapataas ng kilay. Pasensya na po, senyorita. Nakayukong wika nito sa kanya. Pagkuhan ay tumalikod na at lumapit kay Rina. Yaya, pupunta na ba ako roon? Baling ni Celestine sa kanyang yaya. Abay, pumunta ka na, iha. Hinihintay ka na ng papa mo. Wika ni Yaya Miling sa alaga sabay tulak. Ganun ba? Okay, sige, Yaya. Tumalikod na siya nang may maalalang itanong muli sa kanyang yaya.